Si Miss Joanny Delgaco, number 20, world number 20 sa Paris Olympics, ang ating Paris Olympian, at ating aalamin at kukumustahin ang mga ganap niya sa kanyang buhay na pagiging isang rower, national rower, and of course, ano ba ang latest natin right after itong impressive performance sa Paris Olympics. Magandang umaga, Joanny, and welcome to Sports Corner. Magandang umaga po sa Sports Corner and sa mga manonood po. Okay, Miss Joanny, it's nice to see you dito sa ating programa dahil nandito po tayo ngayon sa Philippine Indoor Rowing Meet dyan po sa UP Community Court dyan sa Quezon City. And the last time we saw each other, although malayo, ay yung sa parada ng ating mga athletes sa pangunguna ng ating Paris Olympics gold medalist Carlos Yulo, and of course the rest of the Paris Olympians dyan sa Rizal, from Roas Boulevard to Rizal Memorial Complex. Doon sana ako naka-assign pero hindi tayo nagtagpo kasi medyo nagmamadali kayo na bumalik sa inyong quarters. So, Miss Joanny, tell us anong ganap na yon sa inyong buhay ng pagiging rower, and unfortunately, kailangan ka muna magpahinga dahil mag-undertake ka muna ng military training kasi you're a member actually of the Philippine Navy, no? Yes po. Okay. So, ano ang latest sa inyong rowing career sa ngayon? Actually po, after po ng Paris Olympics is pahinga rin po muna talaga ako, and sa ngayon po, waiting na lang po ako for the military training this coming December 2nd week, and I'm grateful po na nag-open po ng indoor ulit, second indoor dito sa UP para mas makilala po yung rowing. And speaking of the indoor rowing meet na Miss Joanny, alam po natin itong indoor rowing ay sabihin natin isa sa mga papasibol pa lang na sport, well, aside nga dito sa outdoor rowing na alam po natin ay isang partner po ng Olympics, and nakakatuwang malaman na dumarami na yung mga bilang ng mga participants dito sa indoor rowing. So, nasiyahan ka ba dahil after 2 editions, marami na nagtitake interest niya sa indoor rowing, and who knows, baka sa maybe one day, pumasok naman sa pagtitraining doon sa outdoor, yung ating water rowing. Para sa akin, masaya po ako kasi yung indoor kasi is for indoor lang talaga siya, and magkaiba talaga yung water sports and sa rowing sports na sa water and sa indoor iba rin po siya. So yung pagkakaiba nila is yung sa indoor more on power siya, and sa tubig more on kahit di ka masyadong sobrang lakas, basta mapaglad mo siya ng maayos and maganda yung skills mo. And then happy po ako kasi mas nakikilala na yung namin, yung sports namin na hindi talaga kilala dati. At of course, nabanggit din kanina sa welcome speech ni Pato, alos araw-araw kayo nagta-training for the international competitions such as the Paris Olympics, the SEA Games, and the Asian Championships. Nasubaybayan ko mismo yung mga updates dyan sa yung training sa La Mesa Dam. At kita natin yung naging improvement ninyo from being dati volleyball player ka na ngayon ay isang world-class Olympian and athlete, itong si Ma'am Joanny. So, ano yung nakikita mong improvement right sa inyong participation nga dito sa Paris Olympics, and ano yung nilulook forward ninyo after nito military training, babalik ka ulit sa inyong paglalaro nga ng rowing? Grateful po ako kasi after my third attempt sa Olympics, binigyan ako ni Lord ng pag-asa na makatungtong sa Olympics. And may time talaga na nawawalan ako ng pag-asa, pero pinush ko talaga yon para mas makilala yung sports namin and mas maiangat, makilala. And hindi ko rin talaga inaasahan na makatungtong talaga ako sa Olympics. Okay, and after the Olympics, marami kang natatanggap na mga blessings o biyaya na inyong nakuha. Isa na rito ang pagkakapasok ninyo sa Olympic Solidarity Scholarship Grant.
kung saan magkakaroon kayo ng pagkakataon na of course mabigyan ng konting sustento para at least para makatulong ito sa training for the 2028 LA Olympics. Kung papalarin, of course sana madagdagan o igitan pa yung na mga rowing Olympians. So what is your reaction nung nakuha ninyo yung Olympic Solidarity Grant mula sa IOC? Grabe, sobrang saya ko nung time na yun. Nung after my last race is may lumapit talaga sa amin na isang lalaki po na visa sa Olympics. Tapos po, kinausap po yung coach ko for Olympic Solidarity nga po. Para sa akin, laking tulong talaga yun for tulong talaga sa akin for the training, sa mga financially talaga. And yung mga pag lumalabas kami ng country, sagot nila, sa kanila po lahat. Kaya grabe pa talaga yung blessings na yun para sa akin. At bukod pa rito, isa ka na rin sa mga pinakabagong beneficiary ng Atletang Ayala ng Ayala Foundation. Sorry kung hindi ako nakadalo doon sa press conference dyan sa Makati. Pero of course, sa Atletang Ayala, dito mabibigyan ng pagkakataon na suportahan ng Ayala na yung journey ninyo sa mga international competitions, especially sa Olympics. Pero makakatrabaho ka rin sa isa sa mga kumpanya sa Ayala Group. Gaano ka ba excited na of course makakapasok ka na sa Ayala Group? And of course, bibigyan ka ng pagkakataon na suportahan ang sport na ito dahil alam natin na ang rowing, kahit konti lang yung mga partners, maraming mga nag-shoulder ng support niya sa ating national team. So, what is your reaction yun nung natanggap mo rin yun sa Atletang Ayala? Regarding po doon, excited ako na mag-work sa company na yun sa Ayala. Kasi, syempre, sa pagiging atleta, buong buhay ko nandun lang sa pagiging athlete. And so, excited ako kasi may gagawin akong bago na, yun nga po, except sa sports ko and yun nga po yung sa Atletang Ayala, binigyan ako ng work na separate po sa sports and sa career ko po. And thankful po ako na nabigyan ako ng chance na sa 20 po kami lahat kasi. So nakasama po ako doon and ang saya ko po nung time na yun kasi isa ako sa nakasama doon. And bukod nga sa iyo, meron din tayo mga Olympian mula sa Taekwondo, si Kuya Barbosa, at of course sa Paralympics, si Aline Ganapin, at yung iba pa natin mga athletes na matutulungan ng Ayala Group, from judo to shooting to fencing at marami pang iba dyan sa Atletang Ayala Foundation. So really excited na to put all these things into fruition and of course makakatulong na malaki ito sa inyong growth, not just outside, not just sa mismong sport but of course sa outside world na rin dahil of course kailangan din kumita, kailangan din magtrabaho nga para at least magkaroon ng pagkakataon na mag-earn ng hard-earned money para dito sa inyong buhay outside ng rowing, Miss Johnny. And of course after military training, which is 6 months, no? So dito ka muna magpapasko, dito ka muna magbabagong taon dyan sa inyong military training. So anong nasa plano ninyo for the 2025 in case na mag-resume ka ulit sa inyong pagte-training? Dahil of course inuuna muna natin yung military training for the Philippine Navy. Actually, start ko ngayong December for military training. Siguro pa makakalabas ako mga June or July. And sa December po kasi may upcoming Southeast Asian Games. Sa Thailand. Sa Thailand. So, paglabas ko po ng training, siguro pahinga po ako ng saglit lang and come back po ulit ako for preparation ulit sa competition. Yun po. And of course, lastly, alam po natin yung ating mga batang rowers natin kanina, bukod nga sa indoor rowing meet, nagkaroon ng launching ng Open Academy for Rowing at sinaksiyan na ito ng mga kapwa mo ring Olympians, sina Coach Ed Mayrina,
Coach Benji Tolentino na coach niya yun sa Ternate. And of course, nagbabalik din pang military training si si Chris Nevares, ang ating Tokyo Olympian. So, ano yung may tutulong itong Open Academy of Rowing para at least maubog yung ating mga kabataan na matuto sa sport ng rowing, lalo na of course it is a water sport, it is part of the Olympic cycle, and of course marami ang nag-gain interest niya dito sa sport na ito, kaya who knows, baka someday maging coach ka na doon sa mga bata natin, mga rowers. Para sa akin, isa yun sa mga bagong generation talaga is bata ka pa talaga mag-start for rowing. Kasi yung sport kasi namin is ano po talaga, need talaga ng bata. And mahaba po kasi yung ano namin yung pag-improve talaga pag sa sports namin sa rowing Need for ano talaga, for example, nag-start ka ng 15 years old to nagkaedad ka ng 26, grabe na talaga yung improvement mo. For example, pag nag-start ka ng medyo maedad na, di ba po, yung pagkakaiba po kasi nun pag start ka ng bata, matanda, parang big difference talaga siya pag nag-start ka ng late na ng edad, parang mahirap turuan. Depende po siguro sa tao. And malay natin, baka isa ka rin sa magiging coach ng Open Academy for Rowing pagbalik mo mula sa inyong military training. Are you gonna take this offer seriously? Actually, dream ko din yun maging coach. Pero siguro after my career here in rowing, so siguro may i-share ko talaga sa kanila yung magiging atleta ko sa susunod na panahon, yung mga na-experience ko sa pagiging atleta ko. Siyempre, medyo bata ka pa at alam ko marami ka pang mga gagawin pa, especially 2028 LA Olympics. Isa ka sa mga tina-target ngayon ng ating Philippine Rowing Association na ipapadala doon sa mga qualifiers at up until dito sa inyong journey sa LA. Pero ito na talaga yung mismong goal ninyo, yung makapasok na sa LA. Opo. Actually po, paglalabanan po ulit namin yung slot for Olympics sa LA. So, hindi talaga siya totally na, for example, na-qualify ka the last 4 years and akala po nila qualify na ulit sa next Olympics, pero mali po yun. Magpapa-qualify po ulit kami. Ayun, so we wish you all the best and we gonna miss you muna dahil alam ko ay magiging busy ka sa military training at kahit papano meron kang experience sa pag-serve sa ating bansa natin, not just as a part of our armed forces but of course sa pagiging atleta na rin. I'm truly grateful for your support niya and again, thank you so much sa inyong tiwala niyo sa amin na i-interview kita dito sa ating programa. So, your final message na lang siguro mga pabati na rin na Merry Christmas at Happy New Year. Dahil of course, medyo matagal na tayo hindi tayo masusubaybayan dahil alam ko mag-aandar ka sa inyong training. So, pasalamatan mo yung mga taga-suporta and pakigate na rin sa ating Christmas and New Year po. Binabati ko po lahat ng mga sumusuporta sa akin and hindi lang po sa akin, bali sa mga ibang athletes, and advance Merry Christmas and Happy New Year. See you on paglabas ko sa military training. Yung mga sponsors na rin. Thank you din po pala sa mga sponsors na, and of course sa Philippine Rowing Association, si Sir Pato and the rest of our crew. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sponsors, POC, Philippine Sports Commission, Philippine Rowing Association, sa lahat ng mga sumuporta po sa team namin. Nagpapasalamat po ako. And of course, maraming salamat Joanny dahil ngayon na lang tayo nagkasama ulit tayo na mag-face-to-face interview. Hindi tayo nag-interview after ng Paris kasi ang dami mong mga ginagawa nga sa ngayon. And bago ako magpaalam, and nakita mo rin dun sa mismong laro si Miss Alyssa Valdez sa PBL. Na-starstruck ka ba nung nakita mo si Miss Alyssa at iba pa mga PBL stars? Dahil alam ko, dati kang volleyball player ng araw Grabe, nung pagpunta ko dun sa sports arena talaga, nung nakita ko grabe na goosebump talaga ako. Kasi tagal ko na talaga yung idol since
elementary. And ngayon, na personal ko na siya. So, thankful po ako kasi nakausap ko siya ng personal and nakasama ko talaga siya ng matagal. Sabi ko, hindi pa rin ako makapaniwala kasi yung mga dreams ko dati, nagkatotoo naman. Alright, so Miss Joannie, thank you so much and we'll see you soon after ng military training. Mamimiss kita pero See you soon. kwentuhan ulit tayo sa susunod pag nakalabas ka na, and good luck sa Thank inyong you. magiging journey ninyo going into 2025, the latter half of 2025, and of course yung LA Olympics. Salamat Thank po you. and God bless Thank po. you.